Akala ko ba, exclusive diner ang Heaven's Cafe? Pagrereklamo nito. Oo naman sir, tinitiyak ko po yan sa inyo. Sagot naman ng head ng restaurant. Bakit may gusgusing matandang babaeng kumakain dun? Lumingon ng manager sa itinuro ng customer. Sorry po sir, pasensya na po. Agad naman niyang nilapitan ng matanda. Manang, sino pong nagpapasok sa inyo? Tanong nito sa kanya. Iho, yung mabait niyong janitress. Mabilis naman itong sagot. Guard, halika nga rito. Utos niya sa tauhan. Totoo bang sinasabi ng pulubing ito? Yes sir. Si Tara po ang nag-anyaya sa kanya dito sa loob. Sabi niya sa akin, siya na daw ang bahala. Kwento ng security guard. Kung gano'n ay tawagin mo siya. Papuntahin mo rito at kakausapin ko. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mula sa mahirap na pamilya si Tara. Dahil dito, ay hanggang high school lang ang natapos niya. Ngunit magkaganon pa man, ay isang bagay ang naiturong mabuti sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang kagandahang asal. Lolo, halika na po at tulungan ko kayong tumawid. Mungkahi ni Tara sa isang matandang lalaki na dinaandaanan lamang ng mga tao habang naghintay ito sa isang kanto. Salamat, Iha. Ang bait mo naman. Hindi ka katulad ng ibang kabataan. Sagot ng matanda. Ginagawa ko po lamang ang tama. Nahiyang sagot ng dalaga. Tama yan, anak. Ipagpapatuloy mong mabuti mo na simulan. Ito ang magdadala sa iyo ng ibang tagumpay sa iyong buhay. Payo nito kay Tara. Ilang saglit lang ay nasa kabilang kalye na ang dalawa. Sige, Iha. Dito na ako dadaan. Dadalawin ko kasi ang aking anak na nagtatrabaho dyan sa gusaling yan. Okay po, Lolo. Ako naman po ay papasok na sa trabaho. Hanggang sa muli nating pagkikita, anak. Pagpalaing kanawa ng Diyos. Paalam ng matandang lalaki. Sinuklian na lamang niya ng matamis na ngiti ang tinura ng kausap. Tara, kanina ka pa hinahanap ni boss. Ang tagal mo daw dumating. Pagbabalita ng isang waiter sa kanya. Ang mabuti pa'y puntahan mo na siya sa kanyang opisina. Galit na galit siya. Dagdag pa ng waiter. Okay, ganun ang gagawin ko. Sagot ng dalaga. Humahangos na naglakad papunta sa kanyang manager si Tara. Alam niya na dahil sa nangyari ay maaari na siyang tanggalin ito sa trabaho. Good morning, boss. Bati ni Tara kay Sir Agustos. Oh, salamat naman at naisipan mo nang pumasok. Pakutsiyang sagot nito. Pasensya na, sir. May tinulungan kasi ako matanda kanina, kaya medyo nahuli ako sa pagdating. Pangangatwiran niya. Alam mo, wala akong pakialam kung ano man ang dahilan mo bakit ka late. Basta last chance mo na ito. Boss, huwag naman. Kailangan ko po ng trabaho na ito. Pagmamakaawa niya. Then do your best. Ayaw ko ng empleyado na papasok kung kailan niya gusto. Opo, sir. Maasahan niyo po na hindi na ito maulit. Pangako niya rito. Maganda kung ganun. Sige, umpisan mo nang dapat mong gawin. Hindi na muling umimik si Tara. Tikong bibig na lamang itong lumabas ng opisina ng manager. Buong araw ay wala siyang nasa isip, kundi ang pahiwatig ng kanyang manager. Ano nang gagawin ko kapag nawalan ako ng trabaho? Saan ako kukuha ng pambili ng aking mga pangangailangan? Bulong ng janitress sa kanyang sarili habang nagmamap siya ng sahig. Ang hirap kasi ang makiiwas na mahuli sa pagpasok. Unang-unay, malayo ang aking tirahan dito. Pagkatapos ay
Matraffic pa sa daan. Pahayag pa nito. Maya't maya lang ay nagbukas na ang restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Isa ito sa mga dinadagsang kainan sa lugar. Masasarap kasi ang luto nila. Ilang minuto lang ay di na magkamayo ang mga customer. Ang iba kasi ay mga dati na nilang parokyano. Ang ilan naman ay mga bisita mula sa ibang lugar na nabalitaan ang kanilang cafe sa social media at nais nila itong subukan. Ano pong order nila, ma'am? Masayang tanong ng lalaking waiter sa mga bisita mula sa Maynila. We will have whatever is your specialty. Nabasa ko kasi sa Facebook na dito ko matatagpuan ang pinakamasarap na luto ng sinigang na hipon. Sagot ng customer. Noted po. Your order will be served in 15 minutes. Paniniyak ng waiter. Sure, we are willing to wait. Pagkumpirma naman ng bisita. Tumayo na si Ethan upang ibigay sa kusina ang kanilang order. Habang naghihintay, ay nakipag-usap muna siya kay Tara na abala naman sa paglilinis. Matagal na siya kasing humahanga rito. Madalang ang pagkakataon na magkita sila sa loob ng restaurant kasi sobrang busy niya sa pagsisilbi. Napagalitan ka ba ni Boss Tara? Usisa niya. Oo, hindi nga lang niya ako sinabon. Ikinulapan niya ako. Pabiro namang sagot ng dalaga para mainis ang lalaki. Hayaan mo lang siya. Ganyan talaga ugali niyan. Basta ang mahalaga ay di ka pa niya tinanggal sa trabaho. Anong hindi? Sabi nga niya kanina ay last chance ko na daw ito. Kapag nahuli pa ako sa pagpasok, umakagawa ng isang kapalpakan ay sasanti na raw ako. Ganun ba? Nako, hindi naman ako makakapayag nun. Kapag ginawa niya ay magre-resign din ako. Bakit mo naman gagawin yun? Siyempre, wala nang babaeng nagbibigay ng dahilan upang magsumikap ako araw-araw. Aanin ko pang pumasok rito. Pambubola ng binata. Huwag ka nga dyan, Ethan. Kung alam ko lang ay, kabi-kabilaan niyang syota mo sa bawat kanto. Nagkakamali ka dyan, Tara. Ikaw at ikaw lang ang tanging nagpatibok ng puso ko. Kung ayaw mo maniwalay, edi buksan mo pa ito. Sabi niya sabay turo sa kanyang dibdib. Mambubola ka talaga. Umalis ka na nga sa harapan ko. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng madidiskartihan mo. Ouch naman. Sincere naman ako sa mga sinabi ko. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Para sa akin kasi, lahat kayong mga lalaki ay di dapat pagkatiwalaan. Katulad ng tatay ko, niloko niyang nanay ko at sumama sa ibang babae. Namatay tuloy siya nang dahil sa labis na kalungkutan. Huwag mo po lahatin lahat ng lalaki. Iba po ako sa kanila. Kapag nagmahal po ako ng babae ay loyal ako sa kanya. Mabigat yung sinasabi mo, Ethan. Kaya mo bang patunayan yan sa akin? Oo naman. Bigyan mo ako ng pagkakataon at gagawin ko yun. Paniniguro ng binata. Dahil sa isinagot ng lalaki ay di tuloy nakaimik si Tara. Napaisip ito bigla at hindi alam ang isasagot. Oh, bigla ka atang natigilan. Simple lang naman. Tulad ng sabi ko kanina. Kung gusto mo mapatunayan kung paano ako magmahal ng isang babae katulad mo, sagutin mo ako. Sabi pa ni Ethan. Busy ako. Saka ko nasasagutin yan. Palusot ni Tara. Alam ko naman na may pagtingin ka sa akin eh. Nakikita ko yan sa iyong mga mata sa tuwing tayo ay mag-uusap. Sige na. Ibigay mo na yung order ng mga customer mo. Naghihintay na sila. Pag-iwas ng dalaga sa usapan. Aasahan ko ang sagot mo, Tara. Sa lalong madaling panahon. Sana magbagong Pasko ay maging tayo na. Pagsusumamon ng waiter. Ewan ko sa'yo. Pagsusungit ng janitress. Walang nagawa si Ethan kung hindi ang umalis. Ayaw niya kasi na mainis sa kanya si Tara. Baka maging sanhi pa yun na di niya pagsagot rito. Naging magandang benta ng restaurant ng araw na yun. Bagay na labis na ikinatuwa ng manager na si Sir Agustus. Mukha kasi itong pera
Wala nang mahalaga sa kanya kundi ang malaking benta. Kahit nang kapalit nun ay ang sobrang kapaguran ng kanyang matauhan. Gabi na nang matapos maglinis si Tara. Hindi niya akalain na inantay pala siya ni Ethan para sabayan sa pag-uwi. Bakit andito ka pa? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang maliligaw. Hindi ba't kanina pa natapos ang shift mo? Usisa pa niya. Di ba sinabi ko sa'yo kanina na ipapakita ko sa'yo kung paano ako magmahal? Kaya ito ako ngayon. Simula sa araw na ito ay sabay na tayong uuwi. Sisiguraduhin ko na safe kang makakarating sa bahay niyo. Sagot ng waiter. Bahala ka na nga. Papagurin mo lang sarili mo. Pagbibiro ni Tara na sa loob-loob ay naggusto ng balak gawin ni Ethan. Kapag ang isang tao ay umiibig, walang kapaguran ito sa pag-aalaga ng kanyang minamahal. Paglilinaw pa ng binata. Sige bola po more. Sinabi ko naman sa'yo, wala kang mapapala sa akin. Ibaling mo na lang sa ibang pagtingin mo sa akin. Pangungontra naman ng dalaga. Handa akong maghintay para sa matamis mong oo. Kahit anong pagsubok man ng pagdaanan ko ay haharapin ko ito ng walang pag-iimbot. Paniniguro naman ni Ethan. Hay nako. Ipinapauna ko na ha. Ikaw may kagustuhan na ihatid ako sa bahay, hindi ako. Okay lang yan sa akin, mahal. Natapos lang ang usapan ng dalawa nang makasakay na sila ng jeep. Lubos na kasiyahan ni Ethan nang magkatabi sila at magkadikit ang kanilang braso. Damang-dama niya ang init ng katawan ni Tara. Sa totoo lang naman kasi ay hindi masisisi ang binata na umibig rito. Ubod ng gandang dalaga para sa isang janitress. Kung nakatapos nga lang ito ng kolehiyo ay malamang siya ang manager nila. Kung ihambing siya sa isang artista ay kamukha niya si Ann Curtis. Ang kanyang maputing kutis ay lalong nagpapalitaw ng kanyang kagandahan. Hindi tuloy maiwasan ni Ethan ang sumulyap sa kanyang katabi ng paulit-ulit habang binabaybay ng jeep ang daanan pauwi sa bahay ni Tara. Paano, Ethan? Dito na lang ako bababa. Huwag mo muna ako ihatid hanggang sa bahay namin. Baka kasi kung anong isipin ng mga kapitbahay ko. Paliwanag ng dalaga. Okay, kung yan ang kagustuhan mo. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa'yo sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na ihatid ka, Tara. Hanggang sa muli. Paalam ni Ethan sa janitress habang bumaba ito sa jeep. Nilingon naman siya nito at sinuklian ng napakatamis ng ngiti. Ibang naramdaman ni Tara pagdating niya ng inuupahan niyang boarding house. Ngayon lang siya nakadama ng ibang klaseng kilig na di niya lubos na maipaliwanag. Si Ethan ang unang lalaking nanligaw sa akin. Sa totoo lang ay, di ko alam kung anong gagawin ko. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakahiga siya sa kanyang kama. Mukha naman siyang mabait at tapat sa kanyang hangarin. Sana'y di siya magbago. Habang tumatagal na, sinusuyo niya ako. Sabi pa niya, Ate, totoo bang narinig ko? May manliligaw ka na? Usisa ng chismosa niyang roommate na si Charlotte, isang accounting student. Nako, narinig mo pala. Akala ko tulog ka na. Gulat na sagot ni Tara. Ako pa. Matalas atang pandinig ko pagdating sa chismis. Patawang sabi ng dalaga. Oo, meron na. Kaso malaki ang problema ko. What worries you, ate? Hindi ko kasi alam paano umiwas sa mga malalagkit niyang titig. Baka mahalata niya na may gusto na rin ako sa kanya. Ganun ba? Sigaw ni Charlotte na parabang eksperto na sa mga bagay na yon. Yes. I need to know him more. Bago ko siya sagutin, mahirap na kasi ang magkamali at masaktan sa bandang huli. Oh my ate, I can relate to that. Pinagdaanan ko na yang ilang beses. So, ano may ipapayo mo na dapat kong gawin? Well, simple lang. Sungitan mo siya lagi, pahirapan mo.
Baka naman magsawa siya at bigla na lang niyang di ituloy ang panliligaw sa akin. Trust me, yan ang gustong-gusto ng mga lalaki. Ang matagalan sila sa panunuyo bago nila mapasagot ang isang babae. Sure ka ba dyan? Definitely. Nakailan na ako maliligaw. Believe me. Kapag nahirapan sila ay mas bibigyan nila ng halagang relasyon ninyo. Okay, so anong susunod kong gagawin? Kapag hinatid ka niya ulit bukas, sabihin mo na baka yun ang huling beses na may hatid ka niya. Magkunwari ka na pinagchichismisan ka na dito sa atin, kaya you are so worried. Maganda yung payo mo ah. Sagot ni Tara kay Charlotte na may kalakip na paghanga. Idagdag mo pa na pinapahalagan mo yung dignidad mo. Doon mo makikita sa pamamagitan ng reaksyon niya kung sincere siya talaga sa'yo. Men hate it kapag ang ego nila ay natatapakan. Kapag di kanya napasagot agad kasi ay kakantsawan niya ng kanyang mga kaibigan. Sabi pa ng roommate ni Tara, this is the time na masusubok mo kung mahal ka nga niya talaga o bala ka lang niyang idagdag sa koleksyon niyang mga babaeng naging ex. She really sound like an expert. Pahayag naman ni Tara, do not worry ate, matutulungan kita pagdating sa mga bagay na yan. Sa wakas ay kumalma na ang pakiramdam ni Tara. Nakahanap na kasi ito ng isang taong mapagsasabihan niya ng lahat ng saloobin ukol sa pag-ibig niya kay Ethan. Bukod kasi sa alalahanin niya sa katapatan ng manliligaw ay may isa pa siyang problema. Iniisip kasi niya na alangan sila sa isa't isa. Siya ay isang janitress at ang binata naman ay waiter. Umaga na nang nakatulog si Tara. Napabalikwas tuloy siya bigla nang tumunog ang kanyang alarm clock. Naalala niya kasi ang banta ni Sir Augustus na kapag naulit pang nangyari kahapon ay wala na siyang trabaho kinabukasan. Nagmamadaling naligo ang dalaga. Hindi na siya nag-almusal. Uminom na lamang ito ng kape. Nakaligtas si Tara sa araw na yon. Dahil doon ay masaya niyang hinarap ang paglilinis sa restaurant ng walang gaanong alalahanin. Kumusta na, mahal? Bati ni Ethan sa kanya. Mahal? Hindi pa naman tayo. Kinatawag mo na ako niyan. Inis na sagot ng janitress. Bakit? Wala pa ba akong karapatan na tawagan ka sa pangalan na yan? Patawang wika ng binata. Wala pa po. Nanliligaw ka pa lang sa akin. Kaya pwede ba umayos ka? Pagtataray ni Tara. Sorry na. Nagbibiro lang ako. Biglang cambio ng binata. Bigla kasi itong natakot na baka agad siyang busted din ng dalaga. Sorry. Ang ganda-ganda ng umaga ko kanina lang. Tapos anong ginawa mo? Inis na sabi ni Tara. Di na nakaimik ang waiter. Umpisa pa lang ng araw, bokya na siya sa nililigawan niya. Diyan ka na nga. Huwag mo na akong susundan, pwede ba? Sabi pa ng dalaga. Nanlambot bigla ang mga tuwa ni Ethan dahil sa takot. Aburido tuloy siya sa kakaisip kung ano ang dapat niyang gawin para ayusin ang nangyari. Kasalanan mo kasi. Akala mo lahat ng bagay madadaan mo sa biro. Ayan tuloy, naggalit sa'yo si Tara. Paninisi ng guard sa kanya. Tumigil ka na nga dyan. Nakita mo na ngang sising-sisi ang tao. Ginagatungan mo pa. Sagot naman ng waiter. Alam mo, madali lang yan. Bilhan mo siya ng rosas at chocolate. Tignan mo biglang magbabago ang mood niya. Mungkahin ng kanyang kausap. Sure ka ba dyan? Oo naman. Ilang beses ko nang nasubukan yan sa tuwing nag-aaway kami ng asawa ko. Kapag umuwi ako ay pasalubong siyang rosas at chocolate. Kaya ayun, tanggal ang tampo niya. Pagbibida ng sikyo. Sa bagay, may punto ka. Wala namang masama kung susubukan ko yung payo mo. Sagot ni Ethan. Aalis na sana siya para bumili nang bigla niya uling nilapitan ng guard. Paano ko iabot sa kanya mga yun? Galit nga siya sa akin eh. Usisa niya. Diskarte mo na yan, Pards. Mas maigi kung gulatin mo siya. Mahilig ang mababae sa ganun. Okay, naintindihan ko na.
Inilagay muna ni Ethan ang biniling rosas at chocolate sa kanyang locker. Balak niyang ibigay ito kapag ihatid niya na pauwi si Tara mamayang gabi. Rosas at chocolate para sa'yo. Bati ni Ethan sa dalaga. Sure ka ba na para sa akin ito? Baka nagkakamali ka. Masungit na tanong ni Tara. Oo naman, peace offering ko ito dahil sa ginawa ko kaninang umaga. Hindi ko naman akalain na mamasamain mo ang biro ko. Tapos naman na yun, sensya na kung nasungitan kita. Hindi kasi ako nakatulog kagabi kaya't bugnutin ako. Paliwanag naman ng janitress. Ibig bang sabihin nun ay, pinapatawad mo na ako? Yes, I hope na naintindihan mong inasal ko. That's just me. Miss Moody, madaling miinis kapag kulang ako sa tulog. Patawang sabi ni Tara. No worries, okay lang sa akin. Sagot naman ng binatang waiter. Naglakad ng dalawa patungo sa paradahan ng jeep. Di matawaran ang ligayang nadarama ni Tara ng gabing yon. Pakiramdam niya ay para siyang prinsesa na kasama ang kanyang knight in shining armor. Naging madalas ang paghatid ni Ethan sa dalaga. Makaraan ng ilang buwan ay sinagot niya siya ng janitress. Masayang-masayang binata nung araw na yon. Pero walang tatalo sa ligayang nakapaloob sa puso ni Tara. Sana'y alagaan mong pag-ibig at tiwalang binigay ko sa'yo. Pahayag ng dalaga. Makakaasa ka na. Pakakaingatan ko ito. Ituturing ko ito na mas mahalaga pa kesa sa aking buhay. Pangako naman ng binata. Niyakap siya ng mahigpit ni Tara. Ngayon ay nakakasiguro na siya na si Ethan ang lalaki magdadala sa kanya sa altar. Duman ang mga araw at buwan. Ang bawat oras na magkasama ang dalawa ay tigib ng pagmamahalan. Subalit hindi lahat ng masayang pagsasama ay tumatagal. Isang pangyayari ang susubok sa kanilang pagmamahalan. Hello, Ethan? Remember me? Bati ng isang middle-aged na babae sa waiter. Ha? Kilala ko po ba kayo? Nanginginig na sagot ng binata. Oh, come on. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na ako. Yes, ma'am. Honestly po, I don't know you. Okay, hayaan mo na ibalik ko ang iyong alaala. Ano pong ibig sabihin? Inilabas ng customer ang kanyang smartphone. Binuksan niya ito at may ipinanood ng video sa binata. Matagal na po yan. Saka di bang usapan natin ay kakalimutan na nating isa't isa matapos niyo akong bayaran? Oo, I remember saying that. Pero how can you blame me? Nanalabstruck ako sa'yo. Kaya't nung ibinalita ng kaibigan ko na dito ka nagtatrabaho, I decided that I had to see you. Paglalandi ng babae. Please, please, huwag po dito. Let's just talk about this sa ibang lugar. Pagmamakaawa ng waiter. Alright, bigyan mo sa akin ng cellphone number mo. At text ko sa'yo mamaya kung saan tayo magkikita. Walang nagawa ang binata kundi pumayag sa kagustuhan ng babaeng customer. Kinagabihan ay nagdahilan na lamang siya kay Tara na may lalakarin itong mahalaga kaya't hindi niya ito may hatid pa uwi. Pumayag naman ang dalaga dahil lubos ang tiwala niya sa kanyang kasintahan. Lingid sa kaalaman ng janitress ay may kakatagpuin si Ethan na siyang susubok sa tibay ng kanilang relasyon. Meet me at the entrance of the place where we had our first encounter. Be there or you'll be sorry. Sabi ni Mrs. Amelia, isang babae in her late 30s. Ilang minuto lang nasa harapan na ng motel ang binata. Mababanaag ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi pa siya nagtatagal doon ay may pumaradang puting Mercedes-Benz sa harapan niya. Bahagyang bumukas ang pintuan nito sa likod. Pasok ka. Kanina ka pa ba? Tanong ng boses babae na galing sa loob ng sasakyan. Isang simpleng pagtango ng kanyang ulo ang ginawa ng binata. Maya't maya lang ay sumunod na siya sa utos ng mahiwagang boses. Nag-check-in si Mrs. Amelia at Ethan sa motel na yon. Memorable sa babae ang lugar na yon kasi doon niya unang natikman ang kakaibang kaligayahan sa piling ng binata at yun ang nais niyang mangyari muli ngayon. Room 34 po kayo, sir. Sasama na lang kayo ng attendant namin. Sabi ng clerk na nasa front desk.
Tahimik na sinanyasan siya ni Mrs. Amelia upang sumunod. Bakit parang ayaw mo ata ng gagawin natin? Nagtatakang usisa ng middle-aged na babae. May magagalit ba kapag nalaman niya na dito tayo pumunta? Tanong pa nito. Tatapatin na po kita, ma'am. May kasintahan na po ako. Nakuha kong magsinungaling sa kanya ngayon kasi ayaw ko nang masaktan siya kapag nalaman niyang totoo kong pagkatao. Marahang sagot ng waiter. Ibig mo bang sabihin ay di niya alam ang lahat tungkol sa'yo? Yes, ma'am. She doesn't know na nagdodoble ako bilang callboy sa mga katulad niyo pagkatapos ko sa work. Nako, mali ang ginagawa mo, iho. You should be honest to her. Alam ko po yun. Kaya't hilingin ko sana sa inyo na ito nang huling pagkikita natin. Nabigla si Mrs. Amelia sa pahayag ng binata. Do not worry about her knowing about us. Di ko naman hayaan na malaman niya. I know how to keep a secret. Paniniguro ng matrona. Ando na po ako. May tiwala naman po ako sa inyo. It's just that it would be better kung maglaylo na lang po muna tayo. Sige, pag-iisipan ko yan mamaya pagkatapos natin. Let's just do what we came here to do. Sayang ang oras kung magdadaldalan lang tayo. Okay, ma'am. Naganap na nga ang inaasam-asam ni Mrs. Amelia. Ilang beses siyang inangkin ni Ethan. Palibhasa ay bata pa ito, kaya't he is capable of doing multiple rounds sa loob lang ng 3 oras. So I guess, this is it. Chat na lang kita ulit kung kailan ang susunod na pagtatagpo natin. You made me feel like a young woman tonight, Ethan. Sabi ng babae. Sige, ma'am. Sang-ayon ng binata. Pero sana'y pagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Dagdag niya. Binigyan pala kita ng bonus dahil sa maganda mong performance sa gabing ito. Sagot ng matrona habang inaabot nito ang sobre na may malamang lilibuhin kay Ethan. Naghiwalay ng dalawa sa paglabas sa motel. Ito ay para makaiwas sila pareho sa mga matang nagmamasid sa kilos nila. Asawa ng isang congressman si Mrs. Amelia. Malaking gulo kapag lumabas sa social media ang mga larawan na nagpapakita na kasama niya si Ethan. Pasakay pa lang ang binata ng jeep nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. May message si Tara. Nakauwi ka na ba, mahal? Tanong nito. Nag-isip munang mabuti si Ethan bago siya sumagot. Alam niya kasi na kapag sinabi niyang nasa bahay niya siya, ay baka biglang mag-video call ang kasintahan. Wala pa, mahal. Kagagaling ko lang sa kumpare ko. Medyo matagal kasi kaming di nagkita kaya't napasarap ang kwentuhan namin. Pagsisinungaling niya kay Tara. Okay, mag-iingat ka na lang sa pag-uwi. Mag-text ka agad sa akin kapag nasa bahay ka na. Nag-aalalang utos nito. Oo, mahal. Makaraan ng kalahating oras ay nakarating na sa kanila ang binata. Nasa gate pa lang siya ay sinabihan niya agad ang kasintahan na nakauwi na nga siya. Nang gabing yun ay di makatulog si Ethan. Aligaga sa maaring kahinatnan ng ginawa nila ni Mrs. Amelia sa motel. Paano kung nalaman ni Tara na magitan sa aming dalawa? Ano kayang gagawin niya kapag may makapagsabi sa kanya na isa pala akong callboy? Bulong niya sa kanyang isipan. Hindi ko matatanggap na maghiwalay kami dahil dito. Mas na naisip ko pang mamatay kapag ginawa ni Tara yun. Sabi pa niya, alam ko na kasalanan ko ang lahat. Dapat ay ipinagtapat ko sa kanya ang lahat tungkol sa akin bago pa man maging kami. At least ay doon pa lang ay malalaman ko na kung kaya niya akong tanggapin at ang nakaraan ko. Nagsisising pahayag niya sa kanyang sarili. Dahil di siya makatulog ay lumabas lang muna siya ng bahay at nagtungo malapit sa tindahan upang bumili ng ilang bote ng beer. Kinabukasan, tanghali na nang makapasok si Ethan sa restaurant. Bakit ngayon ka lang, mahal? Kanina ka pa hinahanap ni Sir Agustus. Pagbabalita ng kasintahan ng
mapang-abot sila sa may locker room. Napuyat kasi ako kagabi. Sa dami ng nainom naming magkaibigan ay nakatulog tuloy ako. Paliwanag niya kay Tara na noon ay naghahanda ng maglinis. Puntahan mo na lang siya agad. I am sure naman na maiintindihan ka niya kung magpapaliwanag ka. Sabi ng dalaga para lumakas ang loob ni Ethan. Sige mahal, iwanan muna kita dito. Nagmamadaling nagtungo sa opisina ng manager ang binata. On the way nag-iisip ng maganda niyang idadahilan sa boss niya kung bakit ngayon lang siya nakapasok. Alam mo naman na siguro bakit kita ipinatawag. Sabi ni Sir Agustus. Opo sir. Sagot ni Ethan habang nakayuko ang kanyang ulo. Bakit ka nga ba na-late? May nasikaso po kasi akong personal matters kagabi. Hating gabi na po ako nakauwi sa bahay kaya napuyat po ako. Alam mo Ethan, ilang beses ka na rin naging employee of the month sa restaurant. Sana'y huwag mong sirain ang magandang track record mo dito. Pasensya na sir, hindi na po mauulit. Paghingi niya ng tawad sa kanyang boss. Sige, dahil first time na mangyari ito ay palalagpasin ko ito. Pero sana'y huwag mo nang gawin ulit. Yes Sir Agustus, nangangako po ako. Okay, dyan lang naman ang gusto kong sabihin sa iyo sa ngayon. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Salamat sir. Agad na umalis ng opisina ng manager niya si Ethan. Umiiwas kasi ito na mahalata niya na nagsisinungaling ito. Kumusta mahal? Anong sabi ni Sir Augusto sa iyo? Usisan ni Tara nang magkita silang muli sa koridor, malapit sa kusina. Ayun, pinagalitan niya ako dahil late akong pumasok. Ngunit nung nagpaliwanag ako sa kanya kung bakit nangyari yun ay naging okay naman ang lahat. Tugon nito sa kanyang kasintahan. Binanggit din niya sa akin ang pagiging employee of the month ko ng ilang beses. Binili niya ako na sanay. Pangalagaan ko ang award ko na yun. Pahayag pa ni Ethan. Tama naman siya mahal. You have to learn to balance everything in your life para di maapektuhan ang ibang bahagi ng buhay mo. Bili ni Tara sa nobyo. Sige mahal, magbibihis na ako. Dumarating na kasi ang mga customer. Sigurado na naman na bising araw na ito. Paalam ng binata. Okay, magkita na lang tayo mamayang uwian. Sabi ng dalaga. Hindi nagkamali ng tinuran si Ethan. Ilang minuto lang ay nagsidatingan na nga ang mga parokyano ng kanilang restaurant. Talagang trending ang kanilang kainan sa halos lahat ng Pinoy na nakakaalam nito through social media. Nang gabing yun ay inihatid ng waiter ang janitress niyang nobya gaya ng nakagawian niya. Sa buong akala ni Ethan ay matagal pa bago siya gagambalain ulit ni Mrs. Amelia, subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Naglalakad na noon ang binata pasakay ng jeep matapos siyang ihatid si Tara nang biglang may pumarang sasakyan sa harapan niya. Kumusta na, handsome? Bati ng matrona sa kanya. Are you free tonight? Tanong pa nito. Pasensya naman, hindi po kasi ako available. Pagtanggi ni Ethan sa imbitasyon ng babae. Tinatanggihan mo ako? Naisip mo bang mabuti yung sinasabi mo? Inis na usisan ni Mrs. Amelia. Opo. Di po ba sinabi ko sa inyo na last time na gusto ko na po ng tahimik na buhay? Nais ko na pong talikuran ng nakaraan ko. Mariing sagot ng binata. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero hindi itong huling pagkikita natin. Pananakot ang matrona. Padabog niyang isinara ang pintuan. Tapos ay inutusan niyang driver na paharurutin ng kotse na sinasakyan niya. Nahintakutan si Ethan sa pagbabantang iniwan ni Mrs. Amelia. Alam na alam niya kasi na maimpluwensya siya sa lipunan ng dahil sa kanyang asawa ay kayang-kaya niyang sirain ang pagkatao niya. Ano kayang maaari niyang gawin? May alam kaya siya ukol sa relasyon namin ni Tara? Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi ko kakayanin kapag maghiwalay kaming dalawa dahil sa pagsisiwalat ni Mrs. Amelia sa kanya tungkol sa pagiging callboy ko. Dagdag pa niya. Wala sa sarili na sumakay ng jeep si Ethan
Naisipan niyang pumunta muna malapit sa bar sa kanila upang pag-isipang mabuti ang kanyang susunod na hakbang. Tinimbang niya kasi kung alin sa dalawang gagawin niya, ang ipagtapat ang totoong pagkatao niya kay Tara at risk na maghiwalay sila o ang hayaan si Mrs. Amelia magsabi sa kanya. Sa totoo lang ay pares lang naman ang kinatnan ng dalawang ito. Ang pagkakaiba lang ay kung alin sa kanila ang mas maluwag na matatanggap ni Tara. Tinawagan agad ni Ethan ang kasintahan pagka-uwi niya sa bahay. Hello, mahal. Gising ka pa ba? Malambing na pagtatanong nito. Oo, mahal, bakit? Tanong ni Tara sa kasintahan. Gusto sana kitang makausap. Sagot naman ng binata. Mahalaga ba yan? Hindi ka na ba makapaghintay hanggang bukas? Naantok na kasi ako. Wika ng dalaga. Hindi naman masyado. Sige, matulog ka na, mahal. Malungkot na pahayag ni Ethan. Ibinaba niya na ang telepono. Kinabukasan ay nag-usap na nga silang dalawa. Dinala niya ang dalaga sa isang tagong kainan, isang lugar kung saan sigurado siya na walang makakakilala sa kanila. Pagkaupo nila ay umorder lang muna ng kape ang binata. Ano ba itong importanteng sasabihin mo sa akin? At dito mo pa ako naisip na dalhin? Usisa ng dalaga. Napalunok ng malalim si Ethan bago ito nagsimulang magsalita. Mahal, alam ko na, di mo pa ako lubusang nakikilala. May mga bagay tungkol sa akin na mahalagang malaman mo. Ano naman yun, mahal? May lihim ka ba na di pa ipinagtatapat sa akin? Tanong ng dalaga. Hinawakan ng binata ang kamay ng kanyang kasintahan bago muling nagsalita. Mangako ka muna na di mo ako hiwalayan pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko. Ethan, sabihin mo na lang sa akin kung ano man yon. Handa ko naman unawain ang mga bagay tungkol sa'yo. Pahayag ni Tara. Isa akong dating callboy, mahal. Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho bilang waiter at ang pagiging callboy para mas lalong lumaki ang kita ko noon. Pagtatapat ng binata. Nabigla ang dalaga sa narinig. Hindi agad ito sumagot. Ginagawa mo pa ba ito hanggang ngayon, mahal? Usisa niya. Hindi na. Matagal ko nang tinalikuran ang trabaho na yon. Pinagsisihan ko na. Ginawa ko yun noon. Paliwanag ni Ethan. O pala, di wala ka na dapat ikatakot. Handa ko naman tanggapin ang lahat ng nakaraan mo. Ikaw na kasi yun bago pa man naging tayo. Ang mahirap ay ang kapag nagtataksil ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Sabi pa ng janitress. Meron pa akong nais sabihin sa iyo, mahal. Ano pa, mahal? Isa sa mga dati kong customer ang ayaw kong tantanan. Sabi pa ng binata. Sino naman, mahal? Galit na tanong ng dalaga. Si Mrs. Amelia. Pinagbabantaan niya ako na sisirain daw niya ang buhay ko kapag di ko siya pinagbigyan. So, anong plano mo? Ayaw ko na, mahal. Tapos na ako sa trabahong yun. Pagsisinungaling ni Ethan. Good. Do not worry. Kasama mo ako sa iyong pagbabago. Huwag ko lang mababalitaan na may ginawa kang hakbang upang makipagkita sa kanya sa likuran ko. Pagbabanta ng dalaga. Nananahimik na lamang ang binata. Natatakot kasi ito na kapag nagsalita pa siya ay baka mabuking na siya ng kanyang kasintahan. Tinapos na lamang nila ang pag-inom ng kape. Ilang saglit lang ay ihinatid niya na ang kanyang kasintahan pa uwi. Samantala, bunang pa siya ni Mrs. Amelia na isiwalat kay Tara ang sekretong relasyon nila ni Ethan. Lihim pala niyang nare-record ang pagtatalik nilang dalawa sa isang motel. Kinagabihan ay ipinadala niyang kopya ng video sa boarding house mismo ng dalaga. Ate, may dumating na package dito para sa inyo. Sabi ng isa sa mga boardmates niya. Saan galing? Tanong ni Tara. Hindi ko po alam. Wala namang nabanggit ang delivery boy. Basta pinapirmahan na lang niya sa akin ng resibo tapos ay iniwan niya na ito. Wika pa ng boardmate niya. Sige, salamat na lang. Buksan ko na lang mamaya.
Okay ate. Paalam naman ang kausap. Nang nasa loob na ng kwarto niya ang janitress, ay di tumigil ang kabang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Para bang isang masamang balitang dala ng package na natanggap niya kanina. Nang di na siya makahintay ay binuksan niya ito. Isang USB ang tumambad sa kanyang paningin. Kalakip noon ay isang sulat na nagsabi sa kanya kung paano ito gamitin. Humiram siya ng laptop kay Charlotte na noon ay abala sa pagbabasa sa libro. Dahil kabado sa maaring mapanood niya na laman ng USB, ipinasya na lamang niyang panoorin ito sa may veranda. Nang hina ang tuhod niya sa kanyang nakitang kalaswaan. Hindi niya inakala na ganun ang ginagawa ng kasintahan sa mga customer niya. Nandidiri siya. Kinabukasan ay sinimulan niyang iwasan ng nobyo. Ayaw niya muna kasing makausap ito dahil sa puot na nararamdaman niya. Nagtaka naman si Ethan sa inasal ng kasintahan. Bakit kaya biglang nanlamig si Tara? Akala ko ay okay ng lahat sa amin matapos ipagtapat ang tungkol sa nakaraan ko kagabi. Nagtatakang tanong ni Ethan sa kanyang sarili. Hindi kaya may nalaman ito tungkol sa mga ginagawa namin ni Mrs. Amelia? Dagdag pa niya. Matagal na panahon bago siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap niya ang dalaga. Walang hiya ka, Ethan. Bakit mo nagawa sa akin ito? Pagwawala ni Tara. Ang alinmahal. Anong nagawa ko na di mo nagustuhan? Usisa naman ito. Ito. Nasa USB na ito ang lahat. Ipinakita rito ang makalaso ang pinaggagawa niya ni Mrs. Amelia. Bulyaw ng dalaga. Natigilan si Ethan. Nanlambot ang buo niyang katawan. Alam niya na ang susunod na mangyayari. I am sorry, Ethan. Kailangan na nating tapusin ang relasyon natin. I cannot have a boyfriend na kayang gawin ang mga bagay na yun. Ano na lamang ang sasabihin ng ibang babae sa akin kapag nalaman nilang tungkol dito? Sabi pa ni Tara. Mahal, huwag. Please, do not break up with me. Di ba sinabi ko naman sa'yo na tumigil na ako? Paliwanag ng waiter. Tama na. Tama na. I can't take it anymore. Mabilis na nilisan ni Tarang binata. Umiiyak ito habang sumakay ng jeep pauwi sa kanila. That was the last time na nagkita ang dalawa. Nag-file muna ng leave ang dalaga para di sila magkita ng binata. Hindi naglaon ay nag-resign ng binata. Pagbalik ni Tarang mula sa kanyang bakasyon, ay wala na ito. Isinubsob na lamang ng dalaga sa sarili ang kanyang trabaho upang makalimutan ang nabigoyang pag-ibig. Marami pang binatang nanubok na manligaw sa kanya. Subalit binasted niya ang mga ito. Hanggang sa isang kaganapan ang nangyari sa restaurant na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Mana, hindi po kayo pwedeng pumasok dyan. Pagsaway ng guard sa isang matandang babaeng pulubi, nagusgusin. Subalit mistulang bingi ito. Dumiretso pa rin ito papasok ng mamahaling restaurant na isa sa mga dinadayan ng mga turista sa lugar na yon. Ang Heaven's Cafe. Sinundan siya ng guard. Hayaan mo na ako, ama. Ilang araw na kasi akong di kumakain. Gutom na ako. Pagmamakaawa ng pulubi. Hindi po talaga pwede, manang. Ako naman po mawawalan ng trabaho kapag pinayagan ko po kayo. Sagot ng guard. Napansin ni Tara ang pagtatalo ng dalawa sa may pintuan. Pinagtitinginan na sila ng mga customer na pumapasok. Nilapitan niya ang mga ito upang alamin kung anong nangyayari. Manong, ako na pong bahala sa kanila. Asikasuhin niyo na lang po yung mga pumapasok. Mungkahi ni Tara. Sige po, ma'am. Basta kahit anong mangyari ay huwag kayong pumayag sa kagustuhan ng pulubing yan. Kundi lagot tayong pareho kay boss. Paalala ng guard sa dalaga. Inakay ni Tara ang matandang pulubi sa isang sulok ng restaurant. Tapos ay pabulong na kinausap. Manang, narinig ko pang pinagtatalunan niyo ng guard namin kanina. Ako na po bahala sa inyo. Basta huwag lang po kayong maingay. Sabi ng dalaga. Salamat, anak. Alam ko na bawal sa inyo na
magpapasok ng katulad ko sa inyong mamahalang restaurant, pero pinagbigyan mo pa rin ako. Sagot naman ng pulubi sa dalaga. Ngumiti na lamang si Tara at tinanong na lamang ang matanda kung anong nais niyang kainin. Ikaw nang bahala, Iha. Ang mahalaga lang naman sa akin ay magkalaman ang aking tiyan. Sige po, Lola. Dito na lang po kayo at ihatid ko na lang maya-maya ang pagkain niyo. Paniniguro ng dalaga. Nagtungo si Tara sa kusina at humingi na lang siya ng tinapay at konting spaghetti. Sinamahan na rin niya ito ng coke at nagbalot siya ng fried chicken. Heto po ang pagkain niyo. Kain na po kayo kasi alam ko na gutom po kayo. Iiwanan ko pong muna kayo kasi kailangan ko pong maglinis saglit. Mahinang wika ng maganda at mabait na janitress. Okay, Iya. Salamat sa pag-aasikaso sa akin. Sagot naman ito sa kanya. Pinagtitingin ng pulubi ng mga customer. Diring-diri sila sa hitsura. Maya't maya lang ay, di na nakatiis ang isa sa kanila at sinabihan ng isang waiter na tawagin ang kanyang manager. Akala ko ba exclusive diner ang Heaven's Cafe? Pagrereklamo nito. Oo naman sir, tinitiyak ko po yan sa inyo. Sagot naman ng head ng restaurant. Bakit may gusgusing matandang babae na kumakain doon? Lumingon ng manager sa itinuro ng customer. Sorry po sir, pasensya na po. Agad naman niyang nilapitan ng matanda. Manang, sino pong nagpapasok sa inyo? Tanong nito sa kanya. Iho, yung mabait yung janitress. Mabilis naman itong sagot. Guard, halika nga rito. Utos niya sa tauhan. Totoo bang sinasabi ng pulubing ito? Yes sir, si Tara pong nagyaya sa kanya dito sa loob. Sabi niya kasi sa akin siya na daw ang bahala. Kwento ng security guard. Kung ganun ay, tawagin mo siya. Papuntahin mo rito at kakausapin ko. Oops! May break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Ilang minuto lang ay nasa loob na ng opisina ni Sir Agustus, si Tara. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na last chance mo na ito? Anong pumasok sa kokote mo? At pinatuloy mong matandang pulubi na yun sa restaurant? Inis na usisa ng manager. Nakita ko kasing nagugutom siya, sir. Kaya't naawa ko. Pagtatanggol ng dalaga sa kanyang naging desisyon. So naawa ka, pero di mo naisip ang pananatili niya rito ay maring ikasira ng kainan natin? Kung tatanggalin mo ako ay gawin mo na. Hindi ba't matagal mo na itong gustong gawin? Marahas na sagot ng dalaga. Sa totoo lang ay, sawang-sawa na ako sa maskal mong asal. Kung tratuhin mo kaming matauhan mo, ay parang mahampas lupa. Sabi pa nito. So sinasagot-sagot mo na ako ngayon? Oo. Nakakasawa na kasing ugali mo, sir. For once, stop thinking about money. Isipin mo naman ang kapakanan naming mga tauhan mo. Well, kung yan ang gusto mo, then you're fired. Sigaw ng manager sa janitress. No problem, sir. I will gladly accept it. Itinapon ni Tara ang apron sa mesa ni Sir Agustus. Sabay padabog na naglakad ito, papunta sa pintuan. Lalabas na sana ito nang biglang dumating si Mr. Lim, ang CEO ng Heaven's Cafe. What is happening here? Tanong nito kay Tara. Your good manager just fired me, sir. Magilaw naman ang sagot ng dalaga rito. What? Galit na sagot nito. Yes, sir. He just did moments ago. Dagdag pa ni Tara. Well then, he is the one who is fired. You can collect all your things and leave the office right now. Utos ng CEO. Sir, I don't understand. Nagtatakang tanong ni Sir Agustus. You heard me. You are fired. Pag-ulit ni Mr. Lim. May I ask why, sir? Tanungin nga kita. Among all your employees,
Sinong nagpakita ng kagandahang loob sa kanya? Sagot ng CEO. Si Tara po. Sagot naman ng manager. Ikaw, anong ginawa mo kay Tara? After niyang tulungan ng matandang pulubing nagugutom. I fired her, sir. Sinabi ko sa kanya na maling ginawa niya. Mali? Paano naman naging mali ang tumulong sa kapwang nangangailangan? Naririnig mo bang sinasabi mo? Nakakasira po kasi ang pagpapatuloy sa pulubi sa imahe ng restaurant. Pangangatwiran ng manager. You are full of crap. Nanay kong pinatuloy ni Tara. I asked her to test which among the employees would have the kind heart for the poor. Pagtatapat ni Mr. Ling, nagulat ang dalawa sa sinabi ng CEO. Di nila inakala na isa pala itong pagsubok. Now that you know, you can get out of my restaurant. Tara will replace you. Utos ng inchik na may-ari. Ako po, sir? Nagtatakang tanong ni Tara. Yes, you. Sagot naman ito. Pero wala po akong sapat na pinag-aralan para maayos na patakbuhin ang Heaven's Cafe. You have the heart. Yan ang mahalaga. I can always send you to school to study. If that is the case, sir, then I gladly accept your offer. Sang-ayon naman ni Tara. Bagamat gulat sa mga nangyari ay tinanggap pa rin ng janitress ang trabaho. Walang nagawa ang dating manager sa naging desisyon ng CEO. Kahit magmakaawa siya ay di na tinanggap ito ng may-ari. You are so disrespectful to anyone. Maraming sa mga tauhan kong nagsumbong na minamaltrato mo daw sila at pinapagalitan kahit sa harap ng customer kapag nagkamali sila. Paglalahad ni Mr. Ling. Sir, kapakanan lang naman ng restaurant na itong iniisip ko. Kaya ko nagawa yun. Pangangatwiran ni Sir Agustos. Always treat your employees as family. Dito sa restaurant ko, gusto kayo isang pamilya tayo. I hate it when selfish people like you do what you have been doing for the past years. Sabi pa ng inchik. Parang awa niyo na, Mr. Ling. Magpapasko na po. Mahirap mawalan ng trabaho sa ganitong panahon. Paano ng pamilya ko? Pagmamakaawa ng manager. Dapat ay niisip mo yan bago mo nagawa ang mga nagawa mo. Ngayon magsisisi ka? Nagpapatawa ka ba? Inis na sagot ng boss niya. Goodbye, Sir Agustos. Do not worry. I have instructed our finance manager to give you your separation pay. Dagdag pa nito. Tinignan ng masasakit na tingin ng manager si Tara. Pakiwari niya kasi ay siya ang dahilan kung bakit siya natanggal sa kanyang posisyon. Lingid sa kanyang kaalaman, ay matagal na pala siyang inoobserbahan ng CEO. Naghintay lamang ito ng tamang panahon at nangalap ng sapat na ebidensya upang mapatalsik siya. Agad na nagpatawag ng meeting si Mr. Ling upang ipaalam sa lahat ang pagkakahirang niya kay Tara bilang manager ng Heaven's Cafe. Good afternoon, everyone. I'm sorry to have called this meeting in such a short notice. Paghingi ng paumanhin ng boss ng restaurant. Okay lang po yun, sir. Sabay-sabay na sagot ng matauhan niya. Nalaman ko kasi na may nangyari kanina dito sa aking restaurant. Kaya't dali-dali akong pumunta rito. Pagpapatuloy niya. It has come to my attention na isang matandang pulubi raw ang pinapasok at pinakain ng isa sa inyong kasamahan. Tama bang nasagap kong balita? Pagtatanong nito. Yes, sir. Pagkumpirma ng guard. Sa tingin niyo ba ay okay lang ginawa niya? Usisa ulit ng CEO. Okay lang naman, sir, pero hindi kaya makaapekto ito sa ating restaurant? Lalo na may social media at maaaring may customer na tayo na nakakuha ng video ng nangyari. Sagot ng isang waiter. I'll be honest with you guys. That matandang pulubi is my mother. Mungkahi niya kasi na magpanggap siyang pulubi para makita ang totoong ugali ng aming mga empleyado. At dahil sa insidente kanina, kinalulugod ko na isa sa inyo ang tatanggap ng malaking gantimpala. Siya walang iba kundi si Tara, ang ating janitress. Pagkukwento ng may-ari. Kaya she is now your new manager. Dagdag niya.
Naggulat ang lahat ng naroon sa kanilang narinig. Alam nila kasi na tinakatuntong ng kolehiyo ang janitress para magkaroon siya ng kaalaman para i-manage ang isang restaurant. Ngunit wala na isa sa kanilang tumutol sa desisyon ng CEO. Marahil nagtataka kayo, bakit siyang napili ko? Well, the choice is actually simple. Ang mahalaga kasi sa pamilya ko ay ang puso para sa mga tao at nakita ko yan kay Tara. Paliwanag ni Mr. Lim. Mabuhay si Tara! Sigaw ng guard. Tagsipilakpakan naman ang kanyang kasamahan. Maya-maya lang ay tinawag siya ng boss ng restaurant upang magbigay ng maikling mensahe. Magandang hapon sa lahat. Sa totoo lang ay, nag-aatubili ako na tanggapin ang inaalok na posisyon ni Mr. Lim sa akin. Unang-una kasi ay, hindi mataas ang aking pinag-aralan at kakailanganin ko ng iba yung pagtitraining para malaman kong gagawin sa pagpapatakbo ng ating restaurant. Ang hiniling ko lang sana ay tulungan niyo ako sa bagay na ito. Pahayag ng dalaga. Walang problema, Ma'am Tara. Sabi ng ibang tauhan. Makakaasa kayo sa aming tulong. Malugod naming tinatanggap na kayong bago naming manager. Pahayag pa nila. That's it then. So everyone, let's welcome Miss Tara as your new restaurant manager. Anunsyo ng CEO. Malakas ang palakpakan ng muling ibinigay ng lahat ng empleyado ng Heaven's Cafe. Kinabukasan ay nagsimula ng paglilingkod ni Tara bilang bagong manager. Sa hapon naman ay isang professor mula sa isang kolehiyo ang pumupunta roon upang turuan siya. Ang pagpapatakbo ng isang restaurant ay hindi biro. Panimula ng professor. Ang una nating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa iba't ibang trabaho na nakapaloob sa isang kainan tulad ng Heaven's Cafe. Para mas malinaw ay paghanda ako ng isang larawan upang mas madaling maintindihan ang bawat posisyon. Pagpapatuloy nito, araw-araw na ganito ang eksena sa opisina ni Tara. Todo sikap siya upang madali niyang matutunan ang dapat niyang gawin. Hindi nagtagal ay nakatapos na rin siya. Ngayon ay isa na siyang ganap na HRM graduate. Masaya na sana ang buhay ni Tara, subalit may isang taong magbabalik upang kumbinsihin siya na ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Good morning, Miss Tara. Bati ng guard sa dalaga. Yes, guard? Anong meron? Magilaw naman ang sagot niya. May isang lalaki po na naghahanap sa inyo. Sinabi niya ay matagal niya na kayong kakilala at gusto niya kayong makausap. Pagdadrama naman ng guard. Sige, patuloyin mo siya. Utos naman ng manager. Hello, Tara. Sabi ng isang pamilyar na boses. Nagulat ang bagong manager. Naiangat niya ang kanyang ulo. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Inis na wika ni Tara. Teka, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Pagmamakaawa ni Isan. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Matigas na sagot ng dalaga. Marami, Tara. Marami akong dapat sabihin. Hindi naman ako nagpunta rito para subukang suyuin ka. Ang nais ko lang ay proper closure, kung yan ang pasya mo. Sabi pa ng binata. I know that what I did in the past was wrong. Sinubukan kong maging tapat sa'yo. Pero paano ang pamilya ko? They are all depending on me para sa kakainin nila. Pagpapatuloy nito. Umiwas ako kay Miss Amelia kaya't nagawa niyang sirain ako sa'yo. Hayaan mo ba na magtagumpay siya? Naroon na ako na siniraan kanya. Pero wala sanang video na yun. Kung hindi ka pumayag sa nais niya. Naiyak na pahayag ni Tara. She brought everything upon yourself. Kung naging lalaki ka lang sana, edi sana tayo pa rin. Sabi pa nito. Masisisi mo ba ako, Tara? Ikaw kayang may mga kapatid na umaasa sa'yo. Wala na akong magulang. Ako lang bumubuhay sa kanila. Bakit ngayon mo lang sinasabi ang lahat ng ito? Because you did not give me a chance to explain in the first place. Basta mo nilang ako iniwan. Iniwan kita nang walang pasabi kasi labis mo akong nasaktan. I know, and I understand. Pero sana'y binigyan mo muna ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Pero Ethan,
Hindi porket ikaw ang breadwinner ng pamilya mo, ay kakapit ka na sa patalim. Paano kung nalaman ni Congressman ang tungkol sa inyo ni Miss Amelia? Anong gagawin mo? At that moment, hindi ko naisip yun. Ang malaga sa akin noong mga oras na yun ay ang pera na makakatulong sa aking pamilya. Hindi mo rin ba naisip ang maaring epekto nito sa ating relasyon? Oo, naisip ko. Subalit nagtapat naman ako sa iyo ukol dito, di ba? Nagtapat ka nga pero di mo naman sinabi ang lahat. Kaya ako nasaktan. Dahil para mo akong niloko. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Tara. Sana'y mahanap mo na sa iyong puso ang patawarin ako. Kung hindi mo man ako kayang mahalin. Gusto man kitang mahalin muli ay pinipigilan ako ng isipan ko. Ang sabi niya sa akin ay, niloko mo na ako noon. Anong garantiya na di mo na ito gagawin ulit? Inaamin mo ba sa akin na mahal mo pa ako hanggang ngayon? Oo, Ethan. I'd be a fool not to admit na mahal pa rin kita. Then bigyan mo ulit ako ng isang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Sa ngayon ay, di ko pa masasagot yan. Siguro kapag naghilom ng sugat ko, ay mapapatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin noon na handa na ako makipagbalikan sa'yo. Maghihintay ako, Tara. Maghihintay ako. Nilisan ni Ethan ang opisina ng dalagay. May dalang pag-asa na magkakabalikan silang muli. Siguro sa natitirang pwede niyang gawin ay ang patunayan sa kanya gaano niya ito kamahal. Ganun na ngang ginawa ng binata sa mga sumunod na araw. Ipinakita niya na mahal niya pa ito sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng mga bulaklak at chocolate, bagay na unti-unting nagpalambot sa puso ni Tara. Tara, panahon naman na siguro para tanong kita muli kung ako ay may pag-asa pa na mahalin mong muli. Tanong ni Ethan, isang gabing naglalakad sila ng dalaga papunta sa paradahan ng jeep. Saglit na tumigil si Tara sa paglalakad. Hinarap niya ang binata. Oo, Ethan, tinatanggap kitang muli sa buhay ko. Napatunayan mo naman sa akin na talagang mahal mo ako. Sagot ng dalaga. Bagay na labis nagpasaya sa dating waiter. Kung ganun ay, tayo na ulit. Paglilinaw nito na tila di makapaniwala sa narinig. Yes, mahal, tayo na ulit. Paniniyak ni Tara. Napatalon si Ethan sa tuwa. Kung marami man ang nakakita sa kanyang ginawa, ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya nung mga oras na yon ay ang katotohanan na kasintahan niya na ulit si Tara. Pangako ko, mahal, gagawin ko ang lahat para maging maligaya tayo. Lalo ako magsusumikap sa trabaho para makaipon na ako para sa ating kasal. Kasal? Kasal na agad? Gulat na usisa ng dalaga. Yes, bakit? Ayaw mo po ba na ikasal na tayo? Nasa hustong edad naman na tayo ah. Maliwanag ni Ethan. Alam ko na we are in the right age to get married. Pero may kailangan pa akong tuparin ng mga pangarap ko sa aking buhay. Sabi naman ni Tara. Pwede mo naman abutin ang mga pangarap na yan. Kahit mag-asawa na tayo, bibigyan kita ng kalayaan gawin ito. Sure ka ba dyan, mahal? Kasi marami na akong nakilalang mga babae na matapos silang ikasal at magkaanak ay di na nila natupad ang kanilang mga bitiin sa buhay. Paniniguro ng dalaga. You can count on me. I would never back down from what I said. Pahayag ng binata. Okay then, once ready ka na, pakasal na tayo. Sang-ayon ng bagong manager ng Heaven's Cafe. Naging memorable ang gabi na yon sa kanilang dalawa, lalong-lalo na kay Ethan. Nung naghiwalay kasi sila ay, di niya na inakala na magkakabalikan pa sila. Dumaan ang mga buwan, naging top performer ang branch na hinahawakan ni Tara, dahilan upang taasan ng may-ari ang kanyang sahod. Habang si Ethan naman ay na-promote bilang head waiter ng nasabing restaurant. Sa bawat araw na magkasama sila, ay puno iyon ng kaligayahan. Congratulations, mahal. I am so proud of you. Bati ni Tara sa kanyang kasintahan. Sabi ko naman sa'yo, gagawin kong lahat para makabawi sa'yo at makaipon para sa kasal natin. Sagot ni Ethan minsang kumakain sila sa labas. By the way,
Sinabihan ako ni Mr. Lim na bilang bonus sa aking katapatan sa restaurant ay bibigyan niya ako ng lupa. Ako na lang daw bahala sa pagpapatayo ng bahay. Natutuwang balita ng dalaga sa kanyang kasintahan. Binigyan kanya ng lupa? Ang bait naman ni Sir. Sagot ni Ethan. Yes, mahal. Nangako din siya na magiging ninong siya sa ating kasal. Sabi pa ni Tara. Nako, kailangan ko talagang gawin na ingrande ang ating pag-iisang dibdib. Makakantsawan talaga ako ni Sir kapag di ko nagawa yun. Patawang sabi ng binata. Do not stress yourself, mahal. All I want is a simple wedding. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan nating dalawa. I know, but as a man, it is important na maibigay ko ang the best wedding para sa'yo. That is my goal. Okay, mahal. Kung yan ang gusto mo ay di kita pipigilan. Natutuwang pahayag ni Tara. Nang sumunod na taon na ikinasal na nga ang dalawa, pinili nilang beach wedding. Nature lover kasi si Tara. And all her life this kind of wedding she has been dreaming of. Hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng isang malusog na sanggol na lalaki. Kamukhang kumukha ako ah. Masayang sabi ni Ethan. Hindi oy. Ilong lang ang nakuha niya sa'yo. Sa akin niya naman ang mapupungan niyang mata at makipot niyang mga labi. Pagbibiro naman ni Tara habang nakahiga ito sa hospital bed. Well, kaso kamukha niya ako ikaw. Ang importante ay malusog siya. Sagot naman ni Ethan. Tama ka dyan, mahal. We have a lot to thank the Lord na lumabas siya na walang depekto. Sang-ayon naman ni Tara. Isa-isang bumisita ang kaibigan nila sa ospital. Most of them were happy na isang healthy boy ang panganay nila. Duman ang ilang buwan, hindi na malaya ng mag-asawa na magsa-celebrate na pala ng unang kaarawan niya ang kanilang anak na si Manuel. Palayo niya ito sapagkat ang totoo niyang pangalan ay Emmanuel. Sagot ko ng lahat ng gastusin sa birthday ni Manuel. Sabi ni Mr. Lim. Ako naman, ang regalo ko sa kanya ay isang scholarship para sa kanyang pag-aaral. Sabi ng matandang ina ng may-ari ng restaurant. Salamat naman, ma'am. At Ninong. Pahayag ng mag-asawa. You have both been loyal employees to our restaurant. This is our way of giving back to you for whatever blessings you have been given us. Paliwanag ng ina ni Mr. Lim. Natuloy na nga ang selebrasyon ng kaarawan ni Manuel sa Heaven's Cafe. Maligayang maligaya na sana si Tara, subalit isa namang tao ang muling nagbabalik sa kanyang buhay. Good morning. Dito po ba ginanap ang birthday ng anak ni Tara? Tanong ng isang matandang lalaki sa guard. Opo, dito po sir. Magiliw naman ang sagot nito. Kamag-anak kasi ako ni Tara. Inimbitahan niya ako para dumalo sa party. Paliwanag ng lalaki. Ganun po ba? Kung ganun ay, tuloy po kayo sa loob. Kakasimula pa lang po ng selebrasyon. Anyaya ng guard. Dala ng mainit na regalo ay, naglakad ang matanda patungo sa venue, kung saan nakakarinig siya ng masayang kantahan. Bahagya siyang sumilip sa pintuan. Sa di kaliyuan ay, nakita niya na sa wakas ang anak, na matagal niya na di nasilayan. Dahan-dahan niyang binuksan ng glass ng pintuan at naupo siya sa isang mesa sa sulok. Masaya niyang pinagmasdan ng kanyang apo na karga-karga ng kanyang anak na si Tara. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahon na siya naman ang nagbubuhat sa nag-iisa niyang anak. Ladies and gentlemen, malapit na po tayong matapos. Sa mga nais pong magpakuha ng larawan sa birthday celebrant ay mangyaring lumapit lamang dito sa harapan. Pahayag ng MC. Isa-isang pumunta ang mga bisita. Pagkatapos nilang magpakuha ng larawan ay umalis na rin ang mga ito. Maya't maya lang ay ang matanda na lang ang naiwan. Napansin siya ni Ethan at nilapitan nito. Manong, tapos na po ang party. Maaari na po kayong umalis. Sabi nito sa kanya. Ama, ikaw bang napangasawa ng anak kong si Tara? Sagot ng matandang lalaki. Opo, ako nga po. Paano niyo po nakilala ang asawa ko? Nagtatakang usisa niya. Akong ama ni Tara. Muling sabi naman ito. Ama niya? Kayo po ba si Mang Armando?
Oo, Ama. Ako ang ama na nag-iwan sa kanya at ng kanyang ina. Pagtatapat ng lalaki. Teka lang po at tatawagin kong asawa ko. Aligagang sagot ni Ethan. Saglit niya itong iniwan at nilapitan niya si Tara. Sinabi niya rito na naroon ang kanyang ama. Itay? Kayo po ba yan? Gulat na usisa ni Tara. Oo anak, ako nga ito. Si Itay Armando mo. Itay! Itay! Bakit ngayon lang po kayo nagbalik? Ang buong akala ko ay patay na kayo. Pahayag ni Tara. Anak, matagal na kitang hinahanap. Labis kong pinagsisiyan ang ginawa ko sa inyo ng iyong inay. Hayaan niyo na po yun. Matagal ko na po kayong pinatawad. Alam ko naman na di niyo kagustuhan ang ginawa niyo. Sagot ni Tara sa kanyang ama. Salamat naman anak kung ganon. Ang mahalaga po ay kapiling na namin kayong muli. Ito nga palang apo niyo na si Manuel. Ipinakilala ni Tara ang kanyang anak sa ama. Si Ethan naman po ang aking asawa. Sabi pa niya, Manuel, apo, kinagagalakang makilala ni Lolo. Sorry apo ngayon lang kita nakita. Naiiyak niyang sabi, Itay, tama na po. Mahal na mahal ka po namin. Salamat at nagbalik ka sa buhay ko. Niyakap ni Tara ng mahigpit ang kanyang ama. Ipinadama niya ang pagmamahal na matagal na sana niyang naibigay kung di sana ito umalis. Dahil sa pagkikita nilang mag-ama, ay naging maligayang Pasko ng kanilang pamilya. Sa kanila na tumira si Mang Armando. Ibinigay lahat ni Tara ang pag-aalaga at pag-aaruga dito. Subalit ang tadhana ay sadyang malupit. Nalaman ni Tara na di kalaunan ng ama niya ay may karamdaman na matagal niya nang iniinda. Nang minsang nahilo ito at ipasuri niya sa doktor, nabanggit sa kanya na ito ay may lung cancer at ilang buwan nilang ang itatagal rito sa mundo. Bakit naman di niyo sinabi sa akin na may sakit na kayo? Ngayon na ibinalik kayo sa akin ni Lord, ay kukunin niya rin pala kayo pagkaraan ng ilang buwan. Umiiyak niyang sabi sa kanyang ama. Anak, pinagtagpo tayo ng may kapal upang makahingi ako ng tawad sa iyo bago man lang akong mawala. Mahinang sagot nito. Ilang araw lang ay nawala na si Mang Armando. Mahirap ang tanggapin ang pagkawala niya, ay tinibayan na lang ni Tara ang kanyang loob. Nagpasalamat na lang siya sa taas na muli silang nagkita bago ito na maalam. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Jun Pantilano. Ang sabi niya, Missed you Jane 3. Buti na lang parang nasa mood ka dito. Thank you so much po Sir Jun sa walang sawang pakikinig sa aming mga love stories. God bless po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.